Magandang araw po sa inyo mga kababayan. Ito po si Alvin at gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang magandang balita or mga latest update dito sa The Hague, the Netherlands. Or actually, I'm still on my way. Papunta po ngayon no, sa The Hague, the Netherlands. Unang-una po, gusto ko pong pag-usapan natin yung latest update or development with respect po sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte before the International Criminal Court. Ang pangalawa po natin pag-uusapan ay ang update po ng petitions filed by the office of, no, by the Vice President herself, Vice President Inday Sara, with respect po doon sa impeachment, articles of impeachment na sinumite ng lower house doon sa Senate, and then the Senate will become the impeachment court po. So basically, these are two connected things kasi nga po, kung hindi nyo po narinig yung balita, let me just remind you na na-approve po yung motion ng defense team through the lead counsel attorney Kaufman ng pagsumite po at pag-request sa pre-trial chamber na sila po ay i-defer nila or pagpaliban muna ang desisyon doon sa urgent request for interim release. Sa kadahilanan po na meron pong mga importanteng documents na hindi pa po naibigay sa defense mismo, which will be vital for them to properly defend the former president. At ito po ay grinant ng pre-trial chamber at saka po binibigyan po ng pre-trial chamber mismo ng mas mataas pang panahon para malikom ng defense yung mga necessary evidence for them that they have already argued with. Also po, gusto ko pong sabihin sa inyo, however, yung pangalawang motion nila or pangalawang argument ay hindi po binigyan ng pag-aproba ng pre-trial chamber kasi po hindi daw yun relevant sa nire-raise na concern ng defense. Either way, importante po na mabigyan ng panahon ang defense team para po mas ma-defend nila ang former president at mas mapabuti pa po na solid na yung argument nila why the court needs to grant an interim release to the former President Rodrigo Roa Duterte. The latest development po is that kahapon na-upload na po sa ICC website yung another development mga kababayan. Ang development po na ito ay nagsasabi na ang defense ay hinihingi din isang motion na sinumite ng defense to the lead counsel again, Attorney Kaufman, na hinihingi nila na ang pre-trial chamber ipagpaliban ang pag-decide sa urgent request or sa motion pala to challenge with respect to jurisdiction. Bakit po? Konektado po kasi yung urgent request nila for interim release doon sa motion ng challenge with respect to jurisdiction. Sinasabi po nila na dapat we are requesting the court na bigyan nyo muna ng desisyon yung interim release bago po kayo mag-proceed doon sa challenge with respect to jurisdiction na motion. There has yet to be a decision with respect to that urgent request or the request of the defense team na ipagpaliban muna ang pagdesisyon doon sa challenge with respect to jurisdiction. Kung hindi pa po ninyo napanood ang interview po natin together with the lead counsel, Attorney Kaufman, naka-upload na po ito. And you can definitely refer to that if you are more curious sa iba't ibang mga details or iba't ibang gusto pong sagot ng mga tanong ninyo sa inyong isipan. So, ang maganda po doon is that nag-grant po yung deferment ng pag-decide sa interim release, and at the same time, they are again asking the court to defer the same, yung pag-decide nila ng motion to challenge with respect to jurisdiction. Also, kasi po, ina-anchor nila yung arguments nila per se based on the documents na importante po mabigyan ng due process ang dating Pangulo at importante din po na mabigyan ng mas solid pa na argument ang kanilang hinihingi sa korte, which eventually, later on, pag makita na ng pre-trial chamber with respect sa tatlong judges, makikita nila ang halaga kung ano ba ang importansya
ng hinihingi ng ating defense team. So, with respect po sa latest ICC update, mamaya po papunta pa po ako sa Dahig, makakausap po, hopefully mabigyan po tayo ng pagkakataong makausap or makapanayam ang family member na ngayon po ay it's her duty now to have a visit doon kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Ma'am Hanilet. So, I heard after her it will be Kitty, and then we will know more from then later on po. Pag narating na po tayo sa Dahig, pupunta po tayo diretso agad sa Duterte Street. On another topic po, yung pangalawang topic po natin sa videong ito. Gusto ko pong malaman ninyo, ako po talaga ilubos na nasisiyahan. I'm very much elated. It's a vindication po para sa ating pangalawang Pangulo na anak ni former President Rodrigo Roa Duterte na si VP Inday Sara Duterte po. Through her lawyers, nanalo po sila. Binigyang diin po ng Supreme Court ang mismong petisyon nila na isinumite ng lawyers ni Vice President Inday Sara sa Supreme Court. Sinabi nila, yes, indeed, the articles of impeachment are unconstitutional. Hiningi po ng Korte Suprema ang first three articles of impeachment because bakit po? Hindi pa nga po sila pumunta sa nitty-gritty or the merits or the arguments submitted, no? Doon pa lang po sila sa procedural. Doon pa lang po sila sa pagtatakol na indeed hindi po nirespeto with respect to the articles of impeachment ang one year ban para po kasi nakasaad dito sa saligang batas natin na dapat isang beses lang po ma-file ang isang impeachment complaint against a sitting official that is within the, how do you say that, listahan po ng pwedeng ma-impeach as per the Constitution. So, sinabi po ng Korte Suprema, due process is also applicable in the impeachment proceeding. So yun po ang hinighlight ng ating Korte Suprema. Unanimous decision po ito. May isang nag-abstain, actually, at saka yung isa naman is on leave. So basically, lahat po ng judges nakitaan nila na, oy, talaga namang hindi ito constitutional. Talaga namang hindi nito finalo ang due process. At saka sa decision po ng Korte Suprema, in-indicate po nila doon ano po ba yung mga due process na dapat i-follow with respect to the filing an impeachment complaint. At saka po, isipin po ninyo, pasensya na po, isipin po ninyo, hindi po isang impeachment complaint, 4 po. At saka yung pang-apat lang po ang isinumite nila sa Senate. You know, Senate will actually, after they receive this impeachment complaint, will act as a, how to say that, as an impeachment court. After, so it will transform, you know, as a high tribunal for the impeachment court. So yun po ang importante natin na isipin, na talagang we need to regard our judiciary as high as possible because it is the highest court of the land, mga kababayan. Ito din po ang aking hinihiling na dapat yung mga kaso before the ICC, if these charges are so valid, if these charges are burning with overwhelming evidences, bakit hindi po ninyo binigyan ng diin ang importansya ng ating perfectly working judiciary? Bakit hindi nyo po binigyan ng pagkakataon ang Korte Suprema na dinggin ang inyong kaso, ang mga kaso na gusto nyong i-file? Bakit po kailangan pa sa ICC mismo ito i-file? So yun po yung argumento ng isang ordinaryong mamamayang katulad ko. Look at this situation. It's a very complex case filed before the Supreme Court, and they were able to decide unanimously po talaga. So, maingay po yung train, pasensyahan nyo na po. So, yun po ang mga bagong development na tinatakol ko dito sa video ito kasi ako po ay talagang nagagalak. Bakit po ba? Unang-una, nag-grant yung motion ng defense team ni former President Rodrigo Roa Duterte. At yung pangalawa naman is talagang nanalo yung anak niya, Vice President Inday Sara Duterte.
bilang isang ordinaryong Pilipino, ang iniisip ko po, meron po talagang gumaganang working justice and democracy in our country. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po ay talagang gusto kong ipahiwatig ang aking congratulations sa mga lawyers na talagang ginagawa nila ang lahat ng paraan para ma-defend nila ang kanilang client. And in this case, internationally, Attorney Kaufman and your team, congratulations po sa inyo. And also doon kay Attorney Torrio, Attorney Delgra, Attorney Acosta, at sa buong group of lawyers who actually defended the Vice President. And mabuhay po kayong lahat hanggang sa dulo po ang ating laban na ito at wag na wag po tayong susuko hanggat sa makamit natin ang hustisya. Ako po si Alvin na nagsasabing mga kababayan, maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muling pag-upload ko ng next video, no? God bless you everyone. Shukran.